Yun, isang magandang araw ulit sa inyong lahat. Ngayon ay nandito ulit tayo sa Mount Piniton. Mount Piniton Game Farm. Ayan, so pupuntahan natin yung mga kalilipat ko lang na off-season. So medyo late ko na sila na ilipat kasi ngayon lang to nabakante na ranging. Ayan, so kakabakante lang nito. So kanina nilinisan ko. Ayan, nagwalis tayo at pagkatapos natin maglinis, nag-spray tayo ng disinfectant. Ayan, so malinis na ulit. Kaya lang wala nang damo. So ito pala yung bahay, no, mga sisiw. Ayan, so mapapansin nyo, trapa lang yung aking gamit, yung bubong. Tapos sa baba yung plastic, ha? Yung plastic lang siya na makapal. So ang purpose niyan para nakikita pa rin nila sa labas. Para alam nila kung magagabi na, kung umaga na o gabi na. So pag sa gabi madidilim, sa umaga pag liwanag, so maliwanag din sila sa loob. At hindi sila tatamaan ng hangin, no? Hindi sila lalamigin dahil mainit sa loob. Kaya hindi na kailangan ng ilaw. Ayan, so 2 weeks pa lang, mga 2 weeks old or 1 week, pwede na sila ilagay dito. Hindi na kailangan mag-ilaw kasi sa loob niyan merong rice hull. So ipakita ko sa inyo, no? Ngayon ay kalilipat ko lang nito. Ayan. So rice hull yung sahig. Ayan. Ayan, so kunti lang to, mga off season natin. Ano lang to, pahabol. Kasi nakakuha tayo ng isang claret mula ka GAA, no? GAA Game Farm. Nakakuha tayo ng isang claret na bird stag. At isinalang natin agad para makakuha agad tayo ng lahi, no? So yan yung mga, ayan, yung iba dyan, yung mga blocks natin. Tapos yung ibang brown, pula, ano yan, mga kelso. Ayan, mga kelso na yan. Marami ring lumabas na lalaki na claret. So mas maganda yon. Ayan, so ngayon ko lang sila nilipat dahil ngayon nga lang to nabakante na range na to. Kaya ayan mo, ang lilikot, nanibago agad sila, naglalaro. Ito ang kagandahan na rice hull yung sahig. So lagi malinis. Pag umipot man sila, hindi agad mangangamoy. Pero din sila ditong hapunan. Ayan. Hindi muna natin sila palalabasin mga 1 linggo para masanay muna sila dito sa loob at masanay sila na nandito yung kanilang tulugan sa gabi. Kasi pag pinalabas na natin sila ngayon, hindi pa sila dito marunong, ang mangyayari sa labas din sila matutulog. Kasi hindi pa nila alam to, no? Hindi pa nila alam. Kaya sasanayin muna natin ng 1 linggo hanggang sa matuto na sila na dito yung kanilang hapunan sa hapon, no? Sa gabi, dito na sila yung matutulog. Kaya kahit palabasin mo sila sa gabi, dito pa rin sila papasok kasi alam na nila na nandito yung kanilang tulugan.
Ayan. Yung brother na to at range, yung ranging, ayan. Gamit na gamit to simula nung early bird season. So hanggang ngayon off season, tapos sa susunod na buwan mag-uumpisa na naman yung yung breeding season natin sa early bird. Kaya sigurado hindi mababakante to. Pag meron na naman tayong sisiw ng early bird, aalisin na naman sila dito para mailagay naman natin yung early bird sa loob. Tapos sila baka doon yan sa bahay, no? Sa likod ng bahay may range doon, sila naman yung doon hanggang sa mag-hardening tayo, mag-harvest. Doon na sila. Sa ngayon dito muna sila kasi wala naman ditong laman. At yung mga late born kasi nandoon sa bahay, no? Nasa range. So aalisin natin sila doon, yung mga late born, kapag nag-hardening na tayo, nag-harvest. Doon na tayo mag-harvest. Pag na-harvest ko na doon yung late born, ito naman na off season yung ilalagay ko doon. Para pag meron na tayong early bird, sila naman yung dito. So bago na yung rice natin, pinalitan ko na kanina, tsaka nag-disinfect na ako dito sa loob. Inisprayan ko to lahat, pinaliguan. Yung gamit ko palang pang disinfect ay yung Major D. So subok ko na yun, no? Kahit safe na safe sa mga alagang hayop. Kahit nung time na nag-aalaga pa ako ng mga baboy, yun din ginagamit ko. Kahit paliguan mo yung mga baboy, yung mga manok nyo, kahit maligo sila sa spray, walang problema. Hindi kayo mangangamba na baka may mamatay. Safe na safe po yung mga alaga natin kapag yung ginamit natin yung Major D na disinfectant. So lahat to, pati dito sa range, nag-disinfect ako dito sa lupa at saka hanggang dyan sa taas. Inisprayan ko lahat. Pero nagwalis muna ako, no, bago tayo nag-spray para sigurado. Kasi wala rin mangyayari, sayang lang ng spray natin kung yung mga dumi nandiyan pa rin. So kailangan walisan muna, linisin bago mag-spray, para siguradong malinis bago sprayhan. Ayan. So mamaya magpapakain tayo. So lilinisin ko pa yung kanilang mga pakainan tsaka yung painuman. Ito pala, magto 2 months na itong mga to. So ayun, ito rin yung range natin. So dati may mga nakatali pa dito, kaya lang nagkulang tayo sa range area, kaya gumawa tayo dito kahit maliit lang. At least meron tayong mapag-aalpasan ng mga sisiw natin. Kasi kung doon sa likod ng bahay, alam ba, hindi na kasya. Meron pa kami isang area doon sa bundok, kaya lang walang magbabantay. So hindi na rin kaya magkumuha ng tao, kaya hanggang dito na lang muna, no? Dito lang muna tayo nag-aalpas ng mga sisiw natin kasi hindi pa kaya. Ayun, so lilinisin ko muna yung mga pakainan ng sisiw, tapos yung lagayan ng tubig para bigyan ko na sila ng pagkain. Tapos mamaya ito naman yung pakakainin ko, yung mga nakatali.
hanggang dito lang muna. Hanggang sa susunod na mga video. At i-update ko kayo sa mga susunod.